Ngayon, nais kong aralin ang mga salita ng Diyos kasama kayo sa ilalim ng sermon na may titulong Sundin ang Utos na Paskwa. Maraming tao ang nagbabasa ng Biblia. Hindi ba't ang Biblia ang tinuturing na pinakamabentang aklat sa mundo? Maraming tao ang nagbabasa ng Biblia upang matuklasan ang kalooban ng Diyos para sa kaligtasan. Gayunman, kahit na nabasa na nila ito, hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa karunungan ng tao, imposibleng matuklasan ang landas ng pagliligtas ng Diyos. Sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita. Sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig. At hindi sila nakakaunawa. Tunay ngang mahiwaga na hindi natin maunawaan ang Biblia hanggang sa dumating ang Diyos para ipaliwanag ito sa atin, kahit nabasahin natin ito ng 1,000 beses. Bago nyo natanggap ang katotohanan, hindi nyo maunawaan ang kwento ng halamanan ng Eden sa Biblia. Ito ay dahil nasulat ang Biblia alinsunod sa malalim na kalooban ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 3, binabalaan tayo nito na ang pagbibigay ng sariling kahulugan sa Biblia ay hahantong sa kapahamakan. Higit sa lahat, kung hindi natin malalaman kung sino ang tagapagligtas, hindi natin mahahanap ang daang tungo sa langit. Hindi ba? Iniutos ng Diyos sa sangkatauhan na sundin ang utos na Paskwa, kapwa sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at sa pamamagitan ni Jesus. Pero hindi ito sinusunod ng mga simbahan sa mundo. Hindi ba't katakataka ito? Binabasa nila ang Biblia ng daan-daang beses, pero hindi nila ito maunawaan. Ang isang simbahan na hindi personal na tinuruan ng Diyos ay hindi kailanman makakatuklas sa Paskwa ng Bagong Tipan. Ngayon, suriin natin ang bagay na ito sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Exodus chapter 12 verse 5. Ang inyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na 1 taong gulang. Inyong kukunin ito sa mga tupa o sa mga kambing. Iyon ay inyong iingatan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Kanilang kakainin sa gabing iyon ng kordero. Kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ang tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Huwag ninyo itong kakaining hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa at mga lamang loob nito. Huwag kayong magtitira ng anuman ito hanggang sa kinaumagahan. Ang matitira hanggang sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Sa ganitong paraan ninyo kakainin ito. May bigkis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang araw na ito'y magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga saling lahi ay inyong Ano ang dapat niyong gawin? Ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Sino ang nag-utos nito? Iniutos ng Diyos na ipagdiwang ang Paskwang ito sa buong panahon ng inyong mga salin lahi. Magpatuloy tayo sa verse 17. Inyong ipapangili ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat sa araw nito ay kinuha ko ang inyong mga hukbo mula sa lupain ng Ehipto. Inyong ipapangili ng araw na ito sa buong panahon ng inyong mga salinlahi bilang isang tuntunin magpakailanman. Nais niyang ipagdiwang natin ang lahat ng kapistahan simula sa Paskwa. Tingnan natin ang chapter 12 verse 43. Verse 43. Sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ito ang tuntunin ng Paskwa.
Walang sinumang banyaga na kakain niyon. Subalit ang bawat alipin na binili ng salapi ay maaaring makakain niyon kapag tuli na siya. Ang dayuhan at ang alilang upahan ay hindi maaaring kumain niyon. Sa loob ng isang bahay kakainin niyon. Huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay. Ni huwag ninyong babaliin kahit isang buto niyon. Ipapangilin iyon ng buong kapulungan ng Israel. Kapag ang isang dayuhan ay maninirahang kasama mo at mangingili ng Paskwa ng Panginoon, tutuliin lahat ang kanyang mga kalalakihan at saka lamang siya makakalapit at makakapangilin. Siya ay magiging tulad sa ipinanganak sa lupain ninyo. Subalit sino mang hindi tuli ay hindi makakakain iyon. Nirecord niya ang lahat ng tuntuning ito sa kautusan ni Moises. Lumipat tayo sa chapter 13. Chapter 13 verse 8. Sasabihin mo sa iyong anak sa araw na iyon, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto. Iyon ay magsisilbing isang tanda para sa iyo sa ibabaw ng iyong kamay at bilang alaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig, sapagkat sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ay inilabas ka ng Panginoon sa Ehipto. Kaya't ingatan mo ang tuntuning ito sa takdang panahon nito taon-taon. Sa ibang salita, dapat nyo itong ipagdiwang taon-taon. Sa ganitong paraan, inakay ng Diyos ang mga Israelita palabas ng Ehipto at inutusan silang ipagdiwang ang Paskwa bago sila umalis patungo sa Kanaan. Sa bawat sambahayan ng mga Ehipsyo na hindi nagdiwang ng Paskwa, pinatay ang lahat ng panganay, maging tao man at hayop. Gayunman, para sa mga pamilyang Israelita na nagdiwang ng Paskwa, pinahintulutan ng Diyos na lumampas ang salot sa kanila at inutusan na ipagdiwang ang Paskwa na ito sa takdang panahon nito taon-taon. At ito ay naging isang tuntunin para sa mga Israelita. Gayunman, sa paglipas ng mga taon, ang Paskwa ay napabayaan. Pero sa panahon ni Haring Josias, muli itong ipinagdiwang. Lumipat tayo sa 2 Kings chapter 23. Tingnan natin ang 2 Kings chapter 23 verse 1. Pagkatapos ang hari ay nagsugo at tinipon niya ang lahat ng matatanda ng Juda at Jerusalem. At pumunta ang hari sa bahay ng Panginoon, kasama ang lahat ng lalaki ng Juda at ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem, mga pari, mga propeta, at ang buong bayan, hamak at dakila. Kanyang binasa sa kanilang mga pandinig ang lahat ng salita ng aklat ng tipan na natagpuan sa bahay ng Panginoon. Ang kautusan ay nasusulat sa aklat na ito ng tipan, kaya sa madaling salita, ito ay ang Biblia. Binasa niya ang lahat ng salita sa Biblia. Ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga tuntunin ng kanyang buong puso at buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nakiisa sa tipan. Bilang resulta, ipinagdiwang ang Paskwa noong panahon ni Haring Josias. Ito ay nakarecord sa verse 21. Tingnan natin ang verse 21. At iniutos ng hari sa buong bayan, ipagdiwang ninyo, ano ang dapat nilang ipagdiwang? Ang Paskwa sa Panginoon ninyong Diyos, gaya ng nasusulat sa aklat na ito ng tipan. Sa ibang mga salita, ito ay ang Biblia. Bago iyon, hindi nila ipinagdiriwang ang Paskwa. Noong hindi nila ipinagdiriwang ang Paskwa, sinasamba nila ang lahat ng uri ng mga Diyos-Diyosan sa halip na sa Diyos. Gayunman, nang binasa nila ang Biblia na natagpuan nila sa santuaryo, naunawaan nila na sinuway nila ang kalooban ng Diyos at na naglingkod sila sa ibang mga Diyos. Kaya pinunit nila ang kanilang mga damit sa pagtangis. Ito ay nakarecord sa aklat ng 2 Kings. Verse 22. Walang gayong Paskwa ang ipinagdiwang mula sa mga araw ng mga hukom na naghukom sa Israel
o sa panahon ng lahat ng mga araw ng mga hari ng Israel o ng mga hari man ng Juda. Ito ay tunay na nakalulungkot. Sinabi ng Diyos, ipagdiwang iyon sa takdang panahon taon-taon. Gayunman, nabigo ang mga tao na gawin ito. Verse 23, ngunit ng 18 taon ni Haring Josias, ipinangilin sa Jerusalem ang Paskong ito sa Panginoon. Verse 24, bukod dito'y, pinag-aalis ni Josias ang mga sumasangguni sa masamang espiritu at ang mga mangkukulam, ang mga terafim, ang mga diyos-diyosan at ang lahat ng karumaldumal na nakita sa lupain ng Juda at Jerusalem, upang kanyang matupad ang mga salita ng kautusan na nasusulat sa aklat na natagpuan ng paring si Hilkias sa bahay ng Panginoon. Ayon sa Biblia, laganap ang pagsamba sa mga diyos-diyosan maging sa mga bansang naglilingkod sa Diyos. Kaya winasak ni Haring Josias ang lahat ng diyos-diyosan at inutusan ang buong bayan na ipagdiwang ang Paskwa. Pumunta tayo sa verse 25. Sa mga haring nauna sa kanya ay walang naging gaya niya na bumalik sa Panginoon ng kanyang buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas niya, ayon sa lahat ng kautusan ni Moises, ni may lumitaw mang gaya niya pagkamatay niya. Hindi isang pangkaraniwang bagay ang ginawa ni Josias. Matapos ipagdiwang ni Josias ng tama ang Paskwa, alinsunod sa mga tuntunin ng Diyos, sinabi ng Diyos, pinaglingkuran niya ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Kung gayon, paano natupad ang Paskwa sa Bagong Tipan? Buksan natin ang Matthew chapter 26. Nais din ni Hesukristo na dumating para iligtas ang sangkatauhan na ipagdiwang ng bayan ng Diyos ang Paskwa. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, saan mo ibig na ipaganda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin ang ang Paskwa kasama ng aking mga alagad. Mga kapatid, mahirap ba ito? Kung si Jesus ay nagdiwang ng Paskwa, ano ang dapat na gawin ng mga naniniwala sa Kanya? Hindi ba't ang pagdiriwang ng Paskwa ay pagsunod sa kautusan ng Diyos? Sa panahon ng Eksodo, tinatag ng Diyos ang Paskwa. At sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, inutusan niya ang kanyang bayan na ipagdiwang ito taon-taon. Ito ay pinagdiwang noong panahon ni Haring Josias at Haring Hezekias. Sa panahon ng Bagong Tipan, ano ang sinabi ni Jesus? Sinabi ba niyang, ngayon, hindi na ito kailangang ipagdiwang, kaya hindi ko na ito ipagdiriwang? Sinabi niyang, sabihin niyo sa kanya na sa kanyang bahay ko gaganapin ang Paskwa. Tingnan natin muli ang verse 18. At sinabi niya, pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin niyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Tingnan natin kung paano ipinagdiwang ni Jesus ang Paskwa. Lumipat tayo sa verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking, katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa ganitong paraan, ibinigay niya sa kanila ang tinapay at alak ng Paskwa. Bakit ang kordero ng Paskwa sa lumang tipan ay pinalitan ng tinapay at alak ng Paskwa na kumakatawan sa laman at dugo ni Jesus sa bagong tipan? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Sa chapter 5 verse 7 nasusulat, alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo ngay walang pampaalsa.
Sapagkat si Kristo, anong uri ng kordero si Kristo? Ang kordero ng ating Pasko ay naialay na. Si Jesus ang realidad ng kordero ng Paskwa. Kaya sa bagong tipan, hindi ba't ipinagdiwang ni Jesus ang Paskwa sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, yamang dumating siya bilang kordero ng Paskwa at tinawag itong bagong tipan? Tingnan natin ang Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito." At kanilang sinabi sa kanya, "Saan mo gustong ihanda namin ito?" At kanyang sinabi sa kanila, "Narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda." At tumayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang Paskwa. Dito rin, isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan upang ihanda ang Paskwa. Tingnan natin kung sa anong paraan nila kinain ang Paskwa. Sa lumang tipan, mayroon silang mga aktwal na kordero. Pero sa bagong tipan, tinatag ng Diyos ang isang sistema para kainin at inumin ang laman at dugo ni Kristo na dumating bilang kordero ng Paskwa. Tingnan natin ang verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang kopa. Ano ang laman ng kopa? Ang alak ng Paskwa. Kinuha niya ang alak pagkatapos ng hapunan na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil kanino? Dahil sa inyo ay ang ano? Bagong tipan sa aking dugo." Ganito niya tinatag ang Paskwa ng bagong tipan. Kung gayon, bakit tinatag ni Jesus ang sistemang ito para makain natin ang kanyang laman at mainom ang kanyang dugo? Tiyak na may dahilan, tama? Tingnan natin ang John chapter 6. John chapter 6 verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo," sa ibang salita, malibang inyong kainin ang laman ni Jesus at inumin ang kanyang dugo, wala kayong, buhay sa inyong sarili. Kung may buhay tayo o wala, ay nakasalalay kung kakain at iinom tayo ng laman at dugo ni Jesus o hindi. Mismong si Jesus ang nagturo nito sa atin. Verse 54. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang mga hindi kumakain ng laman ni Jesus at umiinom ng kanyang dugo ay walang buhay, at hindi sila kailanman mananatili sa kanya ni siya sa kanila. Ayon sa salitang ito ni Jesus, ang pag-aangkin ng mga simbahan sa mundo na si Jesus ay nananatili sa mga ito ay isang kasinungalingan. Kailan nila ipinagdiwang ang Paskwa? Ipinagdiwang ng lahat ng propeta ang Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan na magdiwang ng Paskwa. Kahit na nakarecord ito sa Biblia, ang mga simbahan sa mundo ay nabibigong makaunawa rito sa espiritual. Kahit na malinaw na nasusulat sa 4 na ebanghelyo na ipinagdiwang ito ayon sa kalooban ni Jesus, tinatanggihan pa rin nila ang katotohanan. Kaya paano mananatili ang Diyos sa kanila? Sinabi ni Jesus na ito ang tanging paraan upang siya ay manatili sa atin at tayo sa Kanya.
Sa Matthew chapter 26, ano ang tinawag ni Jesus sa tinapay at alak ng Paskwa? Ito ang aking laman, ito ang aking dugo. Hindi ba't ito ang sinabi niya? Anong tuntunin ang tinatag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo? Tinatag ng Diyos ang isang tuntuning tinatawag na Paskwa. Kung gayon, ang mga hindi nagdiriwang ng Paskwa ay hindi kailanman magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakapasok ba sa langit ang sinumang walang buhay na walang hanggan? Hindi. Kung gayon, bakit? Ang mga may buhay na walang hanggan lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin ang Revelation chapter 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang mundo kung saan wala ng kamatayan ay ang kaharian ng langit. Saan mapupunta ang mga may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Paskwa ng Bagong Tipan? Mapupunta sila sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya gaano man kaalab na sumigaw ang mga tao ng Panginoon, Panginoon, ang kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Hindi ba't nasusulat ito sa Matthew chapter 15? Ibinigay sa atin ng Diyos ang Paskwa. Ito ang plano na kanyang hinanda sa loob ng mahabang panahon para sa ating kaligtasan. Sa panahon ng Bagong Tipan, pumarito si Jesus sa lupa at ipinahayag niya ang Paskwa ng Bagong Tipan. Para ito sa inyong kaligtasan. Ang tipang ito ay tinatag para sa inyo. Kaya, masasabi ba natin na hindi na natin kailangang ipagdiwang ang Paskwa ng Bagong Tipan? Ang sinaunang simbahan ay nagdiwang nito ng buong katapatan. Gayunman, noong AD 155, ng mga 120 hanggang 130 taong matapos umakyat si Jesus sa langit, ang petsa ng Paskwa ay nagsimulang talakayin. Ang mga silangang simbahan at ang mga kanluraning simbahan na nakasentro sa Roma ay nagsimulang magkaroon ng magkaibang opinyon patungkol dito. Nangingibabaw noon sa Roma ang Mitraismo, isang relihiyon na sumasamba sa Diyos-Diyosang araw. Ang mga ganitong impluwensya ay nagsimulang pumasok sa simbahan at humantong sa pag-alis ng araw ng Sabat at ng Paskwa at sa pagpapakilala ng linggong pagsamba. Noong mga AD 197, naganap ang ikalawang kontrobersiya sa Paskwa. Gayunman, sinabi ng mga silangang simbahan na hindi natin maaaring baguhin ang petsa ng Paskwa na ipinagdiwang ni Jesus at ng mga apostol. Ipagdiriwang namin ang Paskwa sa petsang ito. Sa ganitong paraan, hindi sila nahikayat kahit noong AD 197. Pero noong AD 325, sa isang relihiyosong konseho, inalis ni Emperador Constantine at ng simbahang Romano-Katoliko ang Paskwa na ipinagdiwang sa 14 na araw ng Nisan. Sinabi nilang, hindi ba't mas dakila ang muling pagkabuhay ni Jesus? Bilang resulta, ang Paskwa na ipinagdiriwang sa 14 na araw ng Nisan ay tuluyang nawala sa lupang ito. Ang Paskwa ay patuloy na ipinagdiwang ng mga 300 taon matapos si Jesus. Gayunman, ngayon, walang mga simbahang nagdiriwang ng Paskwa. Masasabi ba nating sumusunod sila sa kalooban ng Diyos? Sinusunod nila ang utos ni Emperador Constantine, hindi ang utos ng Diyos. Para maging emperador ng Roma, kinailangang maging pinakapunong pari ng Diyos-Diyosang araw.
Sa ibang salita, sumusunod sila sa mga katuruan ng relihiyon ng Diyos-Diyosang araw. Kaya tinanggap nila ang linggong pagsamba at ang Pasko bilang paggalang sa Diyos-Diyosang araw. Malinaw na ang mga simbahan ngayon ay hindi naglilingkod sa Diyos. Ang pagkakaroon lang ng pangalang simbahan ay hindi nangangahulugang isa nga itong simbahan. Dapat niyong maunawaan na tinatawag silang simbahan pero sumasamba sila sa Diyos-Diyosang araw. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng mga tuntunin para magkaroon ng malinaw na pagkakaiba mula sa mga ito. Sa pamamagitan ng anong tuntunin natin makikilala ang bayan ng Diyos? Sa pagtatatag ng tuntunin ng Pasko ng Bagong Tipan, ipinahayag ng Diyos sa buong mundo kung sino ang kanyang tunay na bayan, ang mga may kanyang laman at dugo. Dahil minana natin ang laman at dugo ng Diyos, matatawag natin ang Diyos na Ama. Ito ay dahil ang laman at dugo ni na Ama at Ina ay nananalaytay sa atin. Ibig sabihin, tayo ang mga anak ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 31, ang mga sumusunod sa Bagong Tipan na nasa kanilang mga puso ay magiging bayan ko, at ako ay magiging kanilang Diyos. Higit pa rito, ano ang gagawin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan? Patatawarin ng Diyos ang mga kasalanan ng mga nasa Bagong Tipan. Kaya nakatanggap tayo ng mga dakilang pagpapala mula sa Diyos. Takot ang mga tao sa kamatayan dahil wala silang hinaharap. Pag iniwan natin ang mundong ito, sasalubungin natin ang Diyos at babalik tayo sa ating tahanan, ang langit. May dahilan ba para sarilinin lang natin ang pinagpalang balitang ito? Ibahagi natin ang lubos na katotohanan ito sa ating mga pamilya, mga kapitbahay, at mga kamag-anak. Sa mga araw ni Haring Hezekias, isinugo ang mga tagapagdala ng sulat para sabihan ang lahat na magdiwang ng Paskwa. Sa panahong iyon, naroon ang Timog Juda at ang Hilagang Israel. Pareho ito sa bansang Korea, na nahahati sa Hilaga at Timog kahit na ang mga tao ay nagmula sa iisang etnikong grupo. Kinutya ng bayan ng Hilagang Israel ang Paskwa. Gayunman, ipinagdiwang ng bayan ng Timog Juda ang Paskwa ng mapagbiyaya. Pagkaraan ng ilang panahon, ang Hilagang Israel ay nawasak dahil sa pagsalakay ng Assyria. Sa kabilang banda, ang Timog Juda ay pinrotektahan ng Diyos at iningatan sa loob ng daan-daang taon. Ngayon, dapat na ipagdiwang ng mga naniniwala kay Jesucristo ang Paskwa. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ipahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Dapat na ipagdiwang ang Paskwa hanggang sa araw na siya ay dumating. Pero ipinagdiriwang ba ito? Nawala ito sa paglipas ng panahon. Hindi ba't may mga propesiya tungkol dito? Nakapropesiya na babaguhin ni Satanas ang mga panahon at kautusan. Kung gayon, sino ang muling magbabalik ng Paskwa ng Bagong Tipan matapos matupad ang propesiyang ito? Muling darating ang Diyos para ipahayag ang Paskwa ng Bagong Tipan sa buong sangkatauhan at pagkakalooban sila ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo ang mga anak ng Diyos na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Inihiling ko sa inyo na huwag kailanman mawala ng kumpiyansa at maging mga makalangit na anak na magtatamasa ng mga walang hanggang pagpapala sa langit. Ibahagi rin natin ang balitang ito sa mga nasa paligid natin. Makinig man sila o hindi, kalooban ni na Ama at Ina na ihatid natin ang mensahe. Ang Paskwa ay isang utos ng Diyos na ginawa sa loob ng libu-libong taon para sa ating kaligtasan. Kaya hindi natin ito kailanman dapat na baliwalain. Kung lubos na pinahalagahan ng Diyos ang Paskwa, dapat tayong maganda para sa Paskwa para maihandog natin ang seremonya ng pagsamba sa Diyos sa banal at tapat na paraan. Umaasang nakatagpo kayo ng biyaya sa mga salitang ito, tinatapos ko ang sermon ngayon. Maraming salamat.